Kilala ang Baguio sa nagaganda ang mga bulaklak, malamig na klima, at kaaya-ayang tanawin. Noong nakarang taon, nasa mahigit 700,000 ang bilang ng mga turistang dumayo sa tinaguriang summer capital ng bansa. Pero hindi na lang daw sa magagandang tanawin, sikat ang Baguio ngayon. Sanggol pa lang ng abandonahin ng ama, ang 15 taong gulang na si Candice, hindi niya tunay na pangalan. Nahatulan naman na makulong na habang buhay ang kanyang ina dahil sa kaso ng droga. Ang kanyang tiyuhin na ang nag-aalaga sa kanya, pero nilayasan na niya ito. Ba't ayaw mo sa tito mo? Ayoko. Natrauma na ako sa kanya nung ginulpi niya ako eh. Madalas ka niya gulpihin? Pati nung asawa niya dati. Pangarap ni Candice maging seawoman, pero second year high school lang ang kanyang naabot. Gusto mo mag-aaral? Gusto ko para matupad ko yung pangarap ko. Pero ba't ka tumigil? Kasi wala naman na magpapaaral sa akin. Ang parking ito sa Baguio nagsilbing tahanan na ni Candice. Dito siya naliligo, natutulog, at pagsapit ng gabi, naghahanap buhay. Sa pag-alok ng panandaliang aliw, kumikita si Candice. Kadalasan, mga foreigner umano ang customer niya. Minsan sa Burnham, sa Jadewell. Tapos sila naman po ang lumalapit eh. Kilala naman na po nila ako. Sa loob ng isang buwan, hindi bababa sa 3 ang nagiging kliyente ni Candice. Humigit kumulang 3,000 piso ang kinikita niya kada buwan. Mas malaki sa foreigner. Abot na 800 ko na. Pag Pinoy, Nasa 5 lang. Kailangan talaga ng pera. Kasi wala kaming pangkain. Tsaka pangbili ng damit. Walang alam ang pamilya ni Candice sa kanyang trabaho. Wala rin naman na siyang balak na tumigil sa gawaing ito. Hindi nila alam lahat. Magagalitan nila ako. Parang natapon yung buhay ko. Nakilala din namin si Grace, hindi niya tunay na pangalan. 15 taong gulang din lamang daw siya nang mapasabak sa ganitong gawain. Nung dalaga pa ako, mga 15. Hanggang ngayon. Ginawa ko kasi dahil nagrebelde lang ako. Tapos hindi ako nakatapos. Hanggang 3rd year lang ako. Pumunta ko dito sa Baguio. Ayun, natutunan ko dito. Sa kalapit na probinsya ng La Union nakatira si Grace. At kapag nakatanggap siya ng tawag o text mula sa tumatayong bugaw sa Baguio, agad siyang umaakyat sa Baguio para makipagkita sa kliyente. Yung Koreano, tapos yung Negro din, minsan hindi kami nakikita, minsan nakikita kami, ganun lang. First na customer ko, Koreano. Siyang naka-virgin sa akin, Koreano. Tapos pangalawang Chinese. Dito sa Borlan, marami. Pag isang gabi, nakatatlo ako. 3 lalaki. Kung minsan, maka-4,000. Kung minsan, 3, ganun. Inuwi ko sa San Fernando. gabi-gabi yun? Hindi, tuwing Biyernes hanggang Linggo ako dito sa Baguio. Pero dahil hindi protektado ang pakikipagtalik sa mga customer, noong nakarang taon, nabuntis siya ng kliyenteng dayuhan. Kambal ang naging bunga ng kanilang pagtatalik. Ang isa sa mga kambal, kinuha ng dayuhang nakabuntis sa kanya. Nung nagbuntis ako, hindi ako nagsisisi. Pero yung ginagawa ko nito, talagang sisirin ako. Ayaw ko na nga, pero wala akong magawa eh. Saan ako kukuha? Ayaw ko rin umasa sa magulang ko eh. Kahit isa na lang ang naiwang sanggol kay Grace, hindi pa rin daw biro ang pagpapalaki rito.
Kaya raw hindi siya makabitiw sa iligal na kalakaran. Umiyak din ako kung minsan. Nadidirin ako sa sarili ko. Walang magagawa eh. Ganito lang kasi alam ko na trabaho eh. Hindi rin ako nakapag-aaral. Nakakabahala ang pagtaas ang bilang ng prostituted children. Tinatayang nasa 75,000 ang bilang ng prostituted children sa bansa. Karamihan sa bilang na ito sangkot sa sex tourism sa ilang kilalang lugar. Mas pinapalala pa ba na ito dahil na rin sa bugaw na nananamantala sa ilang minor de edad. Isang bugaw sa Baguio si Jay, hindi niya tunay na pangalan. Minsan nakikita ko sila dito sa Bornang mismo. Pag nagmamasaya ako ng umaga, nagre-reflex ako, paikot-ikot, nakakuha na ako. Tapos ako nang bahala sa iba nun. May dumarating minsan Korean, Chinese, American. Kadalasan yun. Tapos sumusunod na ang mga taga-ibang lugar na. 3 hanggang 5,000 piso raw ang kinikita niya kada maisasarang transaksyon. Akong bahala sa foreigner, silang bahala sa susunod. Pasimpleng lang, tanungan lang. Pag bumigay, kuha. May kita ka, may kita sila. Ganun lang. Sa aming paglilibot sa parking ito kinagabihan, ibang mukha naman ng prostitusyon ang tumambad sa amin. Ilang kalalakihan ang naabutan naming nakatambay. Naglibot ang aming asset sa loob ng parke. Wala pang ilang minuto, isang lalaki na agad na lumapit at nagalok ng masahe sa halagang 200 piso. 500 piso naman daw kung all the way ang extra service o pakikipagtalik. Maya-maya pa, ilang mga lalaki nasa lubong at lumapit sa aming asset para sa parehong alok. Bukod sa ilang minor de edad, natuklasan din namin ang sideline ng ilang kalalakihan dito sa Baguio. Pag kinindatan ka, ayayin mo siya ng masahe. Pag ginusto niya, diretso pang papaservice, ganun.